Marami ka. Kasi nag-meeting, at tagal na namin nag-meeting nito. Mga 3 months na tayo, no? So, marami na akong input sa kanya. Kaya lang, I don't want yung production po, nag-decide na hindi kami masyadong mag-reveal ng personal life ni Sir Mike. Kasi parang, napansin talaga sa amin namin sa kanya, medyo pagka-private yung gusto niyang buhay. So, ayaw na namin anuhin niya. So, gagawa na lang kami ng ibang scenario. So, yun po. Basta lahat po ng songs, 15 songs yun, galing sa kanya lahat yun. Gawa niya lahat. Thank you, Lea. Salamat, Lea. Ang susunod na magtatanong, si Alvin Ignacio na nabutan ang magkakanta ng Jeff Rocks. Hindi naman. Tanda yung Jeff Rocks. Toto'y pa ako. Ano ng Jeff Rocks. Anyway, Franny. Yes, Alvin. Napili na ba yung song from beginning to end? How many songs of Mr. Mike are going to use in the... We're working on 15 songs. 15 songs. And then we have an agreement after the contract na if there's a song na idadagdag pa, pwede pa naman pag-usapan namin. Meron na bagong kantang gagamitin? Wala. Aside, puro Existing. As a director, kasi ang Manila sound, parang 70s at 80s sa US, very prominent yung mga concepts na sex, drugs, rock and roll, martial law, if we're going to talk in the film context. May mga ganun ba sa play? May touch kami siguro, yun lang sa damo-damo, yun lang ganun. Okay. But not much of the sets at ano. Kasi the whole concept of the production is really a big concert. Oh. Ang spill nila will be the storyline. Okay. Yun ang ano, gusto na namin happy lang. Okay. Paglabas mo, nagra-rock ka na lang dyan. Kumakanta ka ng Jeff. So walang social commentary? Walang masyado kasi let's have fun. Alam mo, meron... Kuya Mike, question lang mula. Sige. Meron kang point eh. Meron siyang point. Sabi niya, walang bago. Yeah. Alam mo, pinasok mo yung suggestion. Maganda rin yung pasok na may bago. Ay, isa lang, di ba? Ha? Gusto mo kantahin ko? Hindi ganito. Gusto ko humingi ng paumanhin ng sorry sa inyo. Kasi kayo, nire-represent nyo ang sambayanan. Okay? So, I understand what I did. Pero, hindi ko sinasadya yun na ang mga kanta ko mahirap intindihin. Mahirap intindihin, unawain ang mga ibig sabihin. Gaya ng balong malalim. Akala nila mga tao, alam nila ibig sabihin. Nagsisigawan, naghihiyawan. Pag tinanong mo, alam ba ibig sabihin ng balong? Hindi nga siya. Natatawa na lang ako kasi gusto kong ipaalam sa kanila. Through you. Okay? Through you. Kasi kayo magpapublish, so babasahin nila. Meron naman simpleng mga ibig sabihin ng balong malalim. Simple na. Arrogance. One word. That's it. Arrogance. Ganyan ako karamihan na sulat ko is about iwasan niyo yung mga ganyan. Arrogante. Yun lang. Sabi mo lang. Balong malalim is about arrogance. Kung gusto pa lang magtanong, ako lang magsasagot. Masasabihin nyo lang, arrogant. Kasi balong malalim is arrogant. Okay, Kuya Mike, follow-up question. Sabi sa Direct Friday, it's going to be a happy musical. Of course, part ng happy ito yung mga love life. Ma-include ba yung mga ka-love life mo, ka-love team mo noong panahon ng Jeff Rocks na musical? At kung sino-sino man sila, pakishare naman po. Alam mo, itong sasabihin ko sa lahat na, sa inyo. Hindi niyo ba napansin ng mga kanta ko? Subukan niyong isipin lang ng konti. Meron ba kayong narinig na love song? Meron. Oh, sige. Kahit hindi kayo nakinig sa Spotify. Pero yung inabot niyo, meron ba akong love song? Wala, di ba? Kasi, alam niyo kung bakit? Gusto niyo sabihin ko kung bakit? Kahit sa inyo, malalaman niyo kung bakit. Bakit nga po? Ang love, especially song, love, huwag mo na nalagyan ng song. Ang love ng tao, dito sa ibabaw ng lupa,
ay hindi kailanman, sasabihin ko na sa inyo, totoo. Hindi totoo. Dahil ang tunay na love, tunay na totoong love, ay ang katotohanan. Yan ang love. Okay? Kaya ayaw ko kumanta na kahit maputi. Ayoko naman gano'n. Ayoko naman. Bakit wala na mag-edit yan? Basta ina-express ko na lang yung aking... Kasi ayoko talaga ng love song. Pasensya na kayo ha. Kasi alam ko ang Pinoy, masyadong emotional. Opo. Masyado. Nakalagay na nga yan sa Guinness Book of Record. The most emotional people in the world is Filipino. So, ayoko na. Ayoko maging masyadong emotional. Although, natural yon, di ba? Hanggang sa point na pag pumunta ka sa mga radyo, pelikula, bibigyan kita ng pera, umiyak ka, iiyak ka kailangan. Hindi pwedeng utusan ng emotional. Di ba? Pag inutusan mo, binayaran mo, fake. Okay. So, Kuya, my last question ko na lang po. Sige. So, during your wonder years, love was never a picture in your life? It was never part of it? Ano? Nung kabataan niyo po, yung romansa o pagmamahal ay hindi naging bahagi ng buhay mo? Nako. Ang ganda ng tanong mo, sir. Alam mo kung bakit? Dalawa. Siguro, dalawa lang. Hindi ko mabilang yung pangatlo. Wala na yun. Okay. Yung pagdalawa na yun, ayoko nang maulit sa buhay ko. Ayoko na. Kasi ang sasakit. Sobra. Nasaktan ka rin. Kaya nga, ayoko na eh. Ayoko na ng love. Kasi, pero huwag kayong magkakamali ha. Magaling din ako mag-love. Yeah, magaling ako may love. Pag ako na in love, forever. Forever. Okay. Ngayon, ang nangyari sa akin, yung una, niligawan ko, probinsya ba? Ang layo. Biro mo, nandito ako sa Sampaloc, pupunta pa ako ng Leyte, sasakay ng aeroplano, sasakay ng boat, sasakay. Pagdating nga, sasabihin lang sa akin ng tatay, Mike, pasensya ka na, hindi ka bagay sa anak ko. Wow! Ano mararamdaman mo? Yun po yung first. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Pangalawa. Malabo yun, sir. Hindi na ako bumalik. Ayoko na bumalik. Yung pangalawa, Yung pangalawa, grabe. Okay. Yung una, bali pangalawa, nagkamali lang ako, pangalawa. Una yun. Pero yung pangalawa, matindi. Yung, may kapatid siyang lalaki, gustong matuto ng gitara. Kaklase ko eh. Yung kapatid niyang babae, nandun sa same eskwelahan din, sa sentro eh. Di ba, mga babae dyan, dami. Pero kami, high school, may lalaki rin, konti lang. Nagpaturo sa akin ng gitara. Di syempre, tinuruan ko. Sabi niya, tinatanong niya ako, magkano babae? Huwag ka na magbayad. Hindi ko sa tanggapin yan. Tulungan mo na lang ako sa kapatid mo. Ligawan ka. O sige, wala problema. Di ngayon, punta ako ng punta sa bahay, turo-turo dito. Bigla ka mong na-disgrasya yung lalaki. Yung tinuturuan ko, namatay. Ako ngayon ang sinisi ng pamilya. Ano yun? Sabi ko, bakit ako nasisi? Tinuruan ko lang mag-gitara. Na-disgrasya. Oo. disgrasya po Ako ba may kasalanan nun? Tanongin ko kayo, sabihin nyo, kasalanan ko ba yun? Hindi. At dami, lahat ng pamilya ako rin may kasalanan. Di ayoko na ng love. Okay. Thank you po, sir.